Sacred Heart of Jesus, we pray eternal rest to the souls in purgatory, the final grace to those who are about to die, true repentance to sinners, the light of faith to unbelievers, and the grace to us and to all who are dear to us, especially the following souls for whom we now pray. In silence, let us mention the names of the souls for whom we pray. To you, therefore, most merciful Heart of Jesus, we commend all these souls, and in their behalf, we offer to you all your merits in union with all the masses, communions, prayers, and good work, which are this day being offered throughout the world. Amen. O Lord God Almighty, I pray thee, by the precious blood which thy divine Son Jesus shed in his cruel scourging, deliver the souls in purgatory, and especially that soul amongst them all, which is nearest to its entrance into thy glory, that so it may forthwith praise and bless thee forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. Charity of the heart of Jesus. Diffuse yourself in our hearts. Fortitude of the heart of Jesus. Sustain our hearts. Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw o gabi sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa pang-10 edisyon ng Usapang K, kung saan nating pag-uusapan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang araw na ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga biyayang inyong ibinigay sa amin. Maraming salamat po para sa regalo ng bukasyon, sa pagpapari, sa buhay relihiyoso, sa buhay mag-asawa, at sa pananatiling single. Nawa ay patuloy naming sundin ang tawag ng ating Panginoon na tumatawag sa amin upang maging mga disipulo, upang maging mga apostoles
lalo na sa aming panahon. Ngayon din po ay dinadalangin namin sa Mahal na Birhen, lalo tigit ngayong buwan ng Oktubre, buwan ng Rosaryo, ang bawat bokasyon. Nawa ang bawat isa ay patuloy na makasunod katulad ni Maria sa pagiging mapagkumbaba, masunurin at palaging kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat pong ito ay hinihingi namin sa ngalan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po ulit sa ating lahat at malugod ko po kayong tinatanggap muli dito sa ating programa. At ngayong ang topic po natin ngayong araw o gabi, no? Ay ano po? Ayan, dahil buwan ngayon ng Oktubre, no, bukod sa ito ay buwan ng ating Mahal na Birhen, ay buwan din ng bokasyon, Father Dexter. Oo. Ang ganda kasi ng bokasyon dahil hindi lang ito ang bokasyon ay pagtawag, no? Pagtawag, tinatawag tayong lahat. Subalit itong pagdidiskusyon na natin ngayon ay ang pagtawag ng Diyos sa mga piling tao. Sa gabing ito, ang ating mga inimbitahan na mga guests natin ay mga Dominican. So mga Dominican priest at saka brother para tayo ay maliwanagan sa ating tema ngayong gabi. Baka may mga gustong mga interesado, no, lalo na sa ating mga listeners tungkol sa buhay pagpapari, buhay religyoso, no, dahil nandito sila ngayon, hindi lang pare, no, kundi meron din tayong kasamang cooperator brother na mamaya i-discuss nila. Sige, siguro magpakilala muna na ang ating mga Pero bago yan, baka yung mga listeners natin, baka may mga katanungan kayo, pwede nating isulat na agad o sabihin na agad. May mga sa booth natin may mga magsusulat ng ating mga katanungan. Sa ating Facebook, no, ng Radyo Maria Facebook, ilagay nyo lang po sa comment o kaya po sa mga sumasumusubaybay sa ating Santissimo Rosario Parish page. Wow. Sige po, simulan po natin sa ating kaliwa. Magandang araw o magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Father Carlo Ray Canto, OP. Maaari niyo pong tawaging Father Kaloy. Ako po ay isang Dominikanong pare. At yun lang po muna sa ngayon. Kasi baka mamaya may mga maibibigay pa ako. Babahagi ako. Si Father Kaloy, napakasikat ngayon ito, no? Dahil siya isa sa mga magagaling kumanta sa aming... Naku, mamaya baka pwede mag-sample. Ay, pwede rin mag-sample, Father. Na magandang mag-sample din siya ng kanyang naiibig na kanta. No? Susunod po si Fray Mel. Ako po si Brother Melencio or Primel Garcia OP. So isang cooperator brother ng Dominican. Yun, simulan po natin dito po sa calling. Sabi nga nila may vocation. Kasi pag sinasabi nating vocation, para lamang ba ito, Father Kalois, na ang vocation para lamang ba sa nagpapari o nagmamadre? Ano ba itong pinag-uusapan nating vocation? Yes po, okay. So una sa lahat, ang vocation na term ay galing sa salitang Latin na vocare, ibig sabihin tukol. So ito ay patungkol sa tawag. At iba kapag may mga tumatawag sa ating mga cellphones o kaya sa kung anumang mga social media na meron tayo, ang ginagawa natin ay sumasagot tayo. Pero yung pagtawag ay hindi lang limitado doon sa buhay ng pagpapari o pagiging religyoso, pero ito'y tawag sa ating lahat. Tawag saan? Tawag na maging banal sa ating buhay. Kaya nga dun sa realidad ng bokasyon ay hindi lang ito patungkol sa which is usually yun kasi yung naiisip natin pag sinabi na bokasyon ay yung mga nagpapari yan, yung mga magmamadre, mga nagiging brothers. No. Kasi yung bokasyon ay mas malawak actually yung scope niya. Yung pagiging pare o pagiging religyoso is just a part of that vocation in general. Pero Primel, bakit marami ba o kaunti ang nagpupunta at tumutugon sa ganitong bokasyon na sa pagpapari, sa religyoso, pagmamadre? Magandang gabi. So siguro kasi pag sinabing pagpapasok sa seminaryo, ang nasa mindset agad ng mga mga kabataan ay magpapari. Pero yung pagiging brother o cooperator brother na isang religious ay parang hindi sila sanay na makarinig ng gano'n na isang brother, no? So kaya nga ginagawa nga namin at least mag-promote ang vocation
pupunta kami sa iba't ibang lugar para lang introduce tong ano ba yung cooperator brother. Hindi lang sa Dominican merong tinatawag na brother, kahit ibang kongregasyon meron ding mga brother. So, yun nga, ang kaibahan naman namin ay sila, mga pare, ay ordained, kami, mga hindi ordained. Kaya siguro, konti lang yung nagba-brother kasi ang nasa mindset talaga nila ay maging pare pag pumasok ng seminaryo. Mamaya di-discuss natin yan. Mamaya magandang i-discuss yung pagiging cooperator brother, no? Pero Father Paul, pag sinabi nila na pumasok ka sa loob, ano nga ba yung pag sinabing loob? Nakakalungkot ba yan? Masaya ka ba? Kasi yung ibang tao kapag ini-interview natin, yung mga sinasabi nila, kumusta ka naman sa loob? Malungkot ka ba? Ano bang ginagawa sa loob? Siguro Father Dexter, no, sa unang dinig natin, pag sinabing sa loob, parang kuminsan negative. No? Kasi pag pumasok sa loob yung iba, ibig sabihin kulungan, di ba? Yung mga nakukulong sa city jail, di ba? O kaya yung mga nakalabas na galing sa loob, di ba? Or another one na palagi nga although hindi dapat pinagtatawanan ngayon, no? Siyempre medyo sensitive na yung mga language natin, yung sa loob ng Mandaluyong, di ba? Ibig sabihin sa mental hospital, di ba? So, well, nakakatuwa lang sigurong i-reflect, no? Kasi kung ganun ang tingin ng mga tao, yung mga nakukulong sa loob or yung mga sa mental, no, baka nga ganun din yung tingin doon sa mga loob na pumapasok sa seminary, no? Pero I guess, no, well, in a sense, may konti na ganong klase ng pakiramdam, no? Kasi normally, people would think, syempre, kapag nasa labas ka, mag-aasawa ka, yung magkakaroon ng anak, no, gusto mo yung magkaroon ka ng magandang business, yumaman ka. No, kaya kuminsan yung mga pumapasok sa loob, parang ang tingin sa kanila parang weird, 'di ba? Parang, ba't ka pa pumasok? Siguro heartbroken ka, 'di ba? O kaya sasabihin, may problema. Ano ang problema, no? Pero actually, it's a choice, 'di ba? Mamaya siguro mas maganda pag-usapan. It's a choice na pag pumasok ka sa loob, pinipili mo yung buhay na 'yon. Hindi yung parang napilitan ka lang, no? And ngayon kasi nung panahon natin, Father Dex, hindi naman tayo masyadong matanda, no? Pero I mean, yung mga ginagawa natin sa loob ng seminary before, I think may konting kaibahan na ngayon, no? Siguro maganda tanongin din natin sila kung ano na yung ginagawa. By the way, kaya natin inibatahan si Father Caloy at saka si Brother Mel, no? Dahil meron kayong office. Ano nga yung office natin sa... By the way, I'm the provincial promoter of vocations. So sa ibang terms po, tawag doon ay vocation director. So kasama ko po si Fray Mel. Fray po yung tawag namin sa mga brothers sa Dominicans. So saan magaling yung Fray? Fray. Fraile. Fray is a Spanish word for brother. Yes, brother. So we call ourselves brother din naman, no? Yes. Brother, yeah. Oh, Fray. no? Even though we are priests, we could also be called Fray. Yes po. And in fact, di ba nung nasa formation pa lang tayong tawag sa atin ng mga lay collaborators natin ay Fray. Yes. So brother. Until now, kung minsan may tumatawag pa sa aking Fray. Kung minsan gusto ko i-correct na sinasabihin ko father na, pero come to think of it, sabi ni Father Dex, until now, we are still brothers. First of all, before we became priests, we are brothers. Kahit naman sinasabi sa atin sa Roma, no, parang we should all call ourselves brothers. Yung mga dokumento natin ngayon. Yes. Okay. Yeah. Pero bago tayo dumating doon, no, sa pagdidiskusyonan kung ano na yun, pagdiskusyonan natin kung saan ba nanggaling itong mga vocation na ito. Father Corey, meron ba tayong biblical sources na sinasabi na yung ganitong mga vocation ay parang hindi lang naman sa ngayon, parang hindi lang naman yung pagpapare, ngayon lang natin na isipan yung mga saan ba nanggaling? Sa Bible. Yung sa Bible kasi, of course, madaming mga pwedeng mapagkunan doon. Pero basically kasi, yung ibig lang sabihin doon kasi, especially dun sa Old Testament na mga instances or reminiscent of the religious life that we are having right now, it's all about like consecrating ourselves. So when we say consecrate kasi, it's also a Latin term to set apart. So when we are to set apart ourselves, actually, it's not just because we want to be alone, we want to to cut ourselves from the world, but it's more of dedicating ourselves to God. Kaya nga, di ba yung realidad din sa mga
mga ibang mga prophets natin, or even na mga nababanggit sa Bible, even let's say John the Baptist, hindi ba doon sa disyerto? Bakit siya napupunta sa disyerto? There's a term called fuga mundi, to flee from the world. But this one is not just like what I've said a while ago. It's not just about wanting to be alone, but it's more of dedicating yourself to God. So nandun yung realidad ng consecrated life, meaning you are consecrated or setting apart your life for something else. And what is that something else? Towards following of Jesus Christ, towards following or in service of the church or to God. We are following a particular mission, Yes, no, na binigay sa atin ng Diyos, no? Primel, yung kasi mahaba yung usapan na kapag pinag-usapan ng Bible. Pero at the crux of it, at the center of our discussion of the Bible is the following, as he said, no, the following of Jesus. Paano naman yun? Sabi nila, we are all following Jesus. Ano pinagkaiba namin doon sa mga taong sumusunod din kay Jesus? Ano naman yung pinagkaiba ng mga pagiging pari o pagiging religyoso na sumunod sa yapak ni Jesus? Ano yung pinagkaiba kaya? Ang pagkakaiba siguro nito ay bilang isang religious, we are professed, no? May mga vows tayo na pinoprofess, tulad ng vow of obedience, chastity, and poverty. So yung pagsunod natin sa Diyos, may nakaatang sa atin at mga responsibilidad na katulad nga natin na hindi pwede tayong mag-asawa, no? Na lagi meron tayong sinusunod na superior, no? At hindi tayo hindi pwede magkaroon ng sariling property, ari-arian, no? Yes. No? Unlike sa ibang mga tinatawag nating mga lay person, no, na of course their life, for example, those who are married, no? So may mga responsibility sila sa kanilang mga anak, o bilang asawa, may responsibility siya sa kanyang partner o asawang babae, no? At tayo naman bilang isang religious, ito yung ating vows o profess na for the sake of the kingdom of God. Yan. Pero bakit ginagawa kaya natin ito, Frymel? Bakit natin ito yung nakikita ng isang religious apart from having family life na kakaiba? Bakit natin ginagawa yung kailangan may vows pa na ganito? Bakit kailangan pa iba'y magkahabit pa na ganito? Ano yung gusto nating mangyari para sa pagsunod natin sa Panginoon? Yun nga, katulad nga yung tinatawag na evangelical councils, yung 3 vows na yon. Kasi nga, itong vows na ito, ang tinatawag na ito ay for the sake of the kingdom of God, no? Na talagang ang ating sarili ay dedicated sa ating mission ng simbahan, no? Yung pagsisilbi as like a minister for the priest, o may mga ministry kayo na ginagawa na hindi pwedeng gawin ng mga lay people. Magmisa, magkonpisal, yung mga sacraments na administer ng mga pare o religious o na pwedeng ibigay sa mga tao sa simbahan. No, unlike sa other lay person na talagang receiver lang sila ng sacraments, no, na administer ng mga pare, mga religious. Siguro to add din, Father Dexter, no, kaya nga nandun yung tawag sa term sa religious life as a more radical way of following Jesus Christ. Kasi nevertheless, yung mga din natin, yung mga laiko, yung mga nag-aasawa, yung mga nare-remain to be single, they are also following Jesus Christ. Although yung mga religious kasi, kaya nga meron ding vows kasi we are publicly manifesting to the world then yung radical way of that following. And it is very much reminiscent din doon sa buhay ng mga apostol. If we are to remember kasi, they left everything behind and they follow Jesus Christ and they live in a community. So naandun kumbaga yung pagpapahayag sa mundo na posible pa rin yung ganito na klase ng pag-follow kay Jesus at pagpapahayag ng kung yung mabuting balita sa pamamagitan ng maging isang relihiyoso, maging brother ka man, madre or pare. Kasi sinabi mo nga yung word na radical. Yes. Parang hindi siya usual ang ginagawa. No? Yes. So ito yung radical yung pag-iiwan mo sa
sa mga bagay na dapat yung tahak natin. Yes. Pero dahil sa pagsunod natin, pagresponde sa tawag ng Diyos, ito yung sinasabi nating radical discipleship. Siguro yung ano din, yung, di ba dun sa gospel, nakita natin yon yung mga sumunod sa kanya, yung sumusunod kay Kristo. Yung sabi nung isa, nagpaalam muna, na ililibing muna niya yung tatay niya, di ba? Yung isa naman, parang sabi, yung papaalam muna, no? I guess, no, it also speaks about that, no? At lalo na alam naman natin, yung rason kung bakit ganun is yung immediate dapat yung preaching, no, yung pagpapahayag natin. Na ano ko lang, naalala ko lang kayo na kay Fray Mel, no, yung nabanggit niya about married life, ganun. Sa prayer nga kanina, di ba, yung nabanggit natin, iba-ibang klase ng mga pagsunod, no, vocation, na yun nga, yung vocation, hindi lang siya para sa mga pari or mga religious, na pati yung buhay may asawa, yung pananatiling single. Kaya nga, sa mga susunod na episode natin, yan, dito sa ating vocation series natin, minabuti natin na unahin muna mga pare, and then later we will also invite married, yung mga couple. Tapos yung mga single blessed, no? Para at least makumpleto natin yung ating vocation series. Maganda May yan. series na tayo. Maganda na yung vocation series, Father. Yung pag sinabi natin pag-iwan, hindi ba, Father Paul, kasi kayo po ay pari na, hindi pa mahirap yan para sa mga taong sumusunod sa Panginoon na, di ba pag may iniiwan ka, masakit yung heartbroken, di ba? May broken eh. May naghihiwalay. May naghihiwalay. Di ba sabi natin pa radical following, tapos may iiwan mo yung pamilya mo, iiwan mo yung dreams mo. Father Paul, ikaw ba? Meron bang ganun na ano? Sa akin, no, personally, syempre, no, meron talaga, no, na iniwan, di ba? Na syempre yung pamilya, iniwan mo, di ba? Yung future na sana marami kang mga what ifs. No? Actually ngayon, kung mapapaisip ka ng mga what ifs mo, ng mga pangarap ko dati, 'di ba? Pagka noon kasi sa atin 4th year high school pa yung tawag, 'di ba? Pero ngayon grade 10 na or grade 11, 12 na. K to 12 na, 'di ba? Pero sa atin dati noong old curriculum, pag 4th year high school ka, 'di ba, maraming mga pumupunta sa school, nag-o-offer, no? So nag-iisip ka, gusto ko maging doktor, maging teacher. Career. No, ako personally, inisip ko yun maging teacher, no? Kasi yung family namin, marami mga teachers. So basically, yung pag pinipili natin yung buhay pagpapare, religyoso, yung mga options natin, mas umiimpis na kasi may tinatanggal tayong mga options. So yun, iniwan mo rin yung option na yun ng pagiging teacher or doctor, yung potential mong maging ganon. And then yung potential mo rin na yumaman, di ba? Halimbawa, magaling ka sa business, no? Ngayon, nagpari ka, syempre parang, ayun nga, sabi nga ni Fray Mel kanina, you're not allowed na to have a personal possession as your vow of poverty. So, yun, iniiwan mo yung option mo na yun na yumaman, maging successful. And then, yung pagkakaroon ng anak, di ba? Yung pagkakaroon ng asawa. So, iniwan din. So, yun yung mga yun, iniwan. Pero at the initial, siyempre pinaka-iniwan ng high school, yung family. Diba? Although, it doesn't mean naman wala ka ng connection. Yes. No? Nandun pa rin naman yung connection sa pamilya. Like, ako nga nag-chat sa akin last time na sabi, dalawin ko yung tatay ko, di ba? Ang tingin kasi ng mga tao, pag umalis ka na sa family mo, parang wala na talaga. I think mga old practices ganun dati. No, kahit may namatayan kayo, hindi kayo papayagang umuwi sa family. No? Pero ngayon, nag-iiba na rin yung formation. Siguro nagiging holistic na yung formation ngayon. Ini-include na yung family sa yung kasama na nga yung family, yung biological family mo. Kasi minsan sinasabi natin kapag tayo tumugon, iiwan mo na yung biological family as if wala ka nang, hindi mo na sila kilala. No? Pero mas maganda na holistic ang formation. Kaya tayo may formation. Ngayon ba ini-include na yung mga gano'n? Minsan, may mga family na ini-invite natin yung mga family. Visit. Yes, actually po sa ngayon sa set up in our sa first stage ng formation namin, which we call postulancy. In more yet when I would visit yung family, respective families po ng mga incoming postulants namin, I would inform them na hindi porke na aalis na sila is totally maka-cut off yung communication or relationship with the family. In fact, hindi. And at the same time, we also recognize yung person mismo nung papasok. Ano yun? Yun yung composed ng, or malaking part kasi ng pagkatao nung papasok ay galing sa pamilya. Kasi in the first place,
ang bukasyon ay nagsisimula din sa pamilya. So naandun yung pag-recognize sa realidad na yun. Kaya nga, even in the different schedules doon sa postulancy, for example, tulad na nabanggit ni Father Paul kanina, na merong mga times na pwedeng mabisita yung mga postulants. Although there will come a time sa formation, for example, yung tinatawag namin na novitiate, ay merong tinatawag na a relative withdrawal, which means cutting off really talaga yung communication, even communication. Pero of course, pag emergency... Walang cellphone? Ganun? Yeah, walang cellphone, walang gadgets, bawal mag-TV, bawal ang newspapers, things like those, which is pinagdaanan natin lahat at nakaya naman sa awa ng Diyos. And yun yung part, may mga part na pagdadaanan kasi talaga din tayo. But like going back again to the main topic, yung involvement ng family doon sa bukasyon ng isang tao. Kasi like what I've said a while ago, yung bukasyon nagsisimula din sa Bago yun, no? Bago yun kasi parang dati hindi ini-involve yung family. Additional din sa kay Father Caloy. So actually we have orientation before the formal formation in the postulancy. Meron kang tinatawag na orientation. Kasama dito yung magulang, relatives, or friends na para at least alam ng mga kaibigan o mga magulang na ito papasukin ng kanilang anak. Ito yung seminary. As much as possible, for example, there in Calamba, our postulancy. So we invited the family to go there sa postulancy for the orientation. At naisip ko lang din, sorry po Father Dex, pero naisip ko lang din kasi, meron din kasing good aspect yan in terms dun sa family itself. Kasi we don't just focus on the person kasi formation yung pinag-uusapan natin. So, ang focus natin ay yung tao, yung postulant, yung kumbaga yung formally or yung nagiging pare, nag-undergo ng formation. Pero dun sa involvement kasi ng family din, na-explain sa kanila kung ano yung pagdadaanan ng kanilang mga respective mga anak or family member, ay magkakaroon din in a way ng effect doon sa family themselves kasi alam nila kung ano yung pagdadaanan ng anak nila. At the same time, baka yun din yung maging daan for them na parang kumbaga mas mapalapit yung sarili doon sa simbahan or sa mga religious mga activities, which is nangyari sa akin actually. Kasi if I'm to evaluate yung sa family, wala kaming malapit talaga na parang religious or pare na kamag-anak. Nung nasa loob na ako ng seminary, parang may na-instance na nabanggit sa akin yung tatay ko na kung hindi ko lang naisip na nasa loob ng seminary yung anak ko, baka may mali na ako, hindi na ako magandang nagawa. Well, di ko na-specify kung ano yun. Pero in a way, mayroong magandang effect din sa family kapag ini-involve sila doon sa formation ng kanilang mga respective. Very positive na ngayon ng family. No? Kasi in our time, parang medyo yung family or yung parents nga actually, no, parang sila yung adamant na hindi nila gusto na papayagan eh. May mga ganun pa rin ba mga instance na yung mga magulang ayaw. Syempre may pangarap yung magulang para sa anak. Parang iniisip nung magulang sila magmamana ng mga hindi lang kagamitan pero magmamana ng kanilang mga pangarap. Profession, diba? Family of doctors. Tapos at magkakalat ng apelido, which is nangyari sa akin. Hindi mangyayari na kasi pag nagpare, wala na. Ano yung gano'n? May mga ganun ba na hindi nila gusto pero gusto nung bata? Meron bang natutuloy ba? Ganun natutuloy. Anong natutuloy? Ina-even din masyado kasi mahirap din doon sa yung bata kung ipagpipilitan pag hindi pa gaanong kahinog. Iba pa kasi kapag may blessing yung parents eh. Pero on my part, kasi kwento ko na lang din, pinagdaanan ko yan eh. Kasi ako yung only son. Sa apat kami na magkakapatid, ako yung pinaka-pogi. Kasi ako yung only son sa family. As a among the siblings. Nung sinabi ko dun sa parents ko, yung ate ko was like talagang ayaw ako na payagan. Kasi nga, parang yun nga, parang ina-expect na ako yung magpapatuloy na apelido. Magpapatuloy na apelido. Kasi mga babae pala yung kapatid mo. Correct. Kaya nga, yun yung una. Yun yung parang talagang hindi okay sa kanya. Pero later on, although pinagpilitan ko pa rin yung gusto ko, later on, nag-ano naman yung tatay ko, parang
naging okay naman na sa kanya. Well, in fact, nung mas lalong tawag ito, nag-advance yung formation ko nung malapit na ako na maging pare and everything. 2 beses po kasi ako lumabas sa seminary. Tapos nung pangalawa na balik ko, buti na lang pinabalik ako ng province, ay sabi ng tatay ko, wala nang lalabas. So naging supportive na siya. Actually, mas Baliktad supportive na. Oo, mas intense pa actually yung kagustuhan niya na ako yung matuloy sa aking pagpapare. Kasi yung as compared nung dati na parang ayaw. May tanong lang ako, pa-follow up ko lang kay Father Dexter, no? Kasi halimbawa ganun, meron bang like kailangan ng parent consent yung mga pumapasok or are they of age? Tapos yung pangalawang tanong, ito medyo controversial, you may answer or not. May pa ganun pa. Yeah. Yung kasi we are talking about family, di ba? Sabi natin, we visit their houses, we invited to the seminary, and marami ngayon yung mga family structure natin na single parent. Does it affect yung pagtanggap natin sa mga gustong pumasok? Kasi I'm sure may mga gustong pumasok, baka iniisip nila, ay, galing ako sa isang single parent family or parang... Hindi sila kompleto. Ano ba? Maaapektuhan ba yung pagtanggap natin sa kanila pag gano'n? Is it a requirement? Yung direct na effect, wala naman. Kasi ang pagbabasihan ng screening or yung sa application kasi is yung sa tao mismo. So regardless kung ano yung family background nung bata, as long as na kaya naman niyang i-process lahat ng mga kailangang i-process, meaning hindi siya problematic, di mo nakikitaan na problematic siya, then may chance na we should consider him sa Pero walang discrimination. And we na have po. faced Yeah, actually we have meron tayo ngayon, pero of course Maybe about the consent that he is referring to. kasi when we refer to a consent, that means na minor pa lang yung especially sa atin kasi we would accept na yung minimum natin is 18 years old. Sa Dominican. Yes, sa Dominican. after senior high. After senior high. Yes, So more or unlike- less more than 18 or Unlike above. before, Oo. 16 years old. Siguro maganda pag andito yung isang mga diocesan, iba din yung siguro Yes. sa Pwede kanila. tayong gumawa ng another session for them. Maganda rin. Para malaman din ng mga tao, iba kasi yung ngayon po ay religious. Meron din diocesan. Pero we just clarify, even sa among the religious, kasi madami pong mga religious congregations, magkakaiba din po minsan yung process of application. Requirements. But requirements, yung age, kung ano yung Policies, range, policies and everything. Iba-iba din yung charisma, no? Meron din yung ibang congregation tumatanggap naman matatanda. Yeah. May iba naman tumatanggap na mga bata para mas maganda rin yung formation. Yes, even in yung meron silang formation na sa senior high school. So tumatanggap din sila even yung mga graduates ng junior high school pa lang. Sa Dominicans po kasi mga senior high school graduates yung ating tinatanggap sa application. Sa atin kasi sa Dominican, yun yung parang impression ng mga tao, matatalino. Kasi we handle schools. So possibly isa sa mga unang requirements makapasa sa IQ exam. Yes. Actually, yun talagang pinaka-objective na pinanghahawakan. And then later on, tingnan natin kung they will pursue because of yung community life, importante din yan. Yes. Hindi naman porke matalino, di ba? Father Dexter, may naalala ko dati, mga nakasabay natin, 140, 150 yung IQ, pero hindi po, kasi hindi lang po IQ ang tinitignan natin. Holistically again. Yes, Hindi lang yung patalinuhan tayo dito. Hindi sa gano'n. Because of battle of the brains na lang tayo. Because we have pillars. Tama. Ano ang pillars? Yes. Sige. Sige, Primel. Ano mga pillars natin Sa Dominican, so we have 4 pillars. So yung community, spiritual, Yung prayer. studies Yes, of prayer, life. and then apostolate or Yes, pastoral. Pastoral. Yes. Bago tayo magpatuloy, Father Paul, maraming salamat po sa ating mga avid listeners. Wow, may mga regular listeners. Sa ating Facebook, sana na nagbigay po ng stars sa ating live stream. Wow. Ilang stars ba? Dalawa sila, Father Paul. Dalawa na sila. Thank you kay Bong Dukot na nagbigay ng 100 stars. Maraming salamat. Kung Dukot ay nagbigay din siya last time. Wow. At kay, ito na bago, kay Eva Dang Alan,
Ibaben na nagbigay ulit ng 100 stars. Wow! Thank you po, Maraming Ma'am salamat Eva. Happy ng Christmas, no? Dami ng Oh, stars. yes. Nabanggit ba kung taga saan? Siguro next time maganda ilagay nila kung taga saan para Sige, makakita. maganda ilagay. Sunod maglagay ng Christmas tree nila. Lalagay din ang mata mga Oh, stars. yes. Pakinang ang mundo. Correct. Shout out sa mga deboto din ng Santissimo Rosario de Malusac, especially kay John Dex Limin Simbol. Tama. Sa Malusac, Father Dexter. Oo, diba? bali- Ito Our Lady of Itong Malusac. image natin, Our Lady of the Rosary of Malusac. So nandun ako nung Friday, Father Dexter. So nag-miss ako doon sa 8th day ng kanilang novena. No, kailangan ka pang sumakay ng bangka, no, kasi sa isla siya. Oo, sa ano siya, sa Swan. Pero parang merong kang sasakyan na bangka from yung tinatawag ng bamboo hub. Maganda, Maganda Father na, Dexter, no? maganda Punta na. tayo minsan. And then, ito yung binigay nila, ito yung patron saint nila, Our Lady of the Rosary of Malusac. So mga taga dyan po, sa kanilang parish priest, kay Father Ray Vin Garcia. Hello, Father Ray Vin. Yan, nandito rin po siya sa Central Seminary. Ito rin po, may tanong po, Father Paul. Although parang nasagot na rin naman po ito kanina, pero mas maganda itanong, may age limit ba na kung papasok sa seminaryo? Tulad ng nabanggit ko po kanina, iba-iba yung requirements ng per seminary. When I say seminary, mali po ito sa diocese o mali sa religious. Sa Dominicans po, ang age limit po ay 18 to 38 years To old. 38. 38. Okay. Kasi dati may case tayo na tumanggap tayo ng older. But I think based on experience, syempre tinitignan din natin kung makakapag-ministry pa. Yes. No? Kasi kapag masyado ng senior yung tatanggapin natin, baka ilang years na lang siyang mag-ministry. And at the same time, yung papasukan kasi is formation. Yes. Usually kasi pag medyo matanda na, of age na, kumbaga may nakahulma na personality, ways of doing things, na hindi na mahirap ng baguhin. At saka sa atin kasi sa Dominican, magkasama yung senior Yes. candidates at saka mga bata. Bata. Sa iba kasing seminary, magkahiwalay yung, meron yung for late vocation, di ba? Yes. Meron yung mga para dito sa normal na galing sa high school. Sa atin magkasama kasi nga, pag naging part ka ng community, Yes. in reality naman, Magkakasama pa rin sa community. Oo. Ganon din sa ating sa ating probinsya rin, no? Mm-mm. Kahit na matanda na hindi natin nilalagay sa Sa home for the aged. aged, Magkakasama oo. pa rin kahit Pati ba community? Kahit retired na, Kahit kasama retired pa rin na, natin. magkakasama pa rin. Kasi Kasi para konsepto ng family konsepto ng family. Hindi natin iniiwan. Kasi sa mga Pilipino talaga. at sa Philippines. Sa Pilipino. Influence. Pero dati napag-usapan na yan na magkaroon ng isang Convent. bahay para sa mga matandang pare. Pero hindi rin na materialize siya, hindi rin pinagkasundo. Bakit kay Efraim? Ayaw. Kasi pero basta ayaw. we are consideration din kasi Yeah. sa yung practical reasons din. Kasi mas reason. madaming medical needs, Yes. kumbaga yung mga matatandaan natin, na mas na-address kapag may malapit sila sa isang particular na institution, for example, UST. I think yun yung naging hospital, solution. yes. Ilalagay doon sa convents na mayroong access sa Yes. Hospital. medical, sa hospitalization, Yes. sa caregivers. And then they could still do ministry naman. Kung hindi, they just join in the prayers. Katulad dito sa UST, yung ating mga old priests at saka yung mga may sakit nating mga Yes. kapatid, no, kahit naka-wheelchair, nakakatuwa, nagjo-join pa rin sila sa community prayers and mass. Ano Friday? Parang Si punta sa- Efraim, sige. Tatanong lang sana ako. Siguro ano rin yun economic reason din. Economic reason. So, Yes. Primal, pinag-uusapan natin yung pagtatanda, no? Kasi sa mga Pagtanda. sa atin, no, siyempre wala tayong mga asawa, walang mag-aalaga sa atin. Paano pag tumanda tayo, Primal? Ano ang nakikita na magiging malungkot ba tayo or di ba mamumuhay ba tayo mag-isa? Ganun ba yung nakikita natin, Primal, sa yes, siguro, religious? sa atin bilang isang Dominican, ito ang beauty, kagandahan ng religious life. Sa Dominicans, yung community life. No, kasi dito magkahalo ng mga bata at matanda. So yung matanda para nagiging tanaw natin yung mga matanda na may tinitingnan natin tayo at mayroong nagagabay sa atin ng mga matanda para bang ito ang naranasan ng ating mga unang mga naging pare ng community. Ay yung mga bata naman, natutuwa naman yung mga matanda, nakikita mga bata na narito yung mga bagong bokasyon ng aming kongregasyon. May hope. Oh, yan.
Totoo ba? Saka nagiging, siyempre, pag matanda, parang pag may communication sa mga bata na ito yung nangyari sa amin, ito yung, di ba? Parang may wisdom, kumbaga. Yeah, Lalo yung mga mabubuting mga pari. Parang they ripe old age. Nag-ano sila, parang hindi sila grumpy or grouchy. Imagine mo, kung i-imagine mo isang community pag sama-samin lahat ng mga lolo nating pare, o anong magiging community. O kaya pag sama-samin mga bata dyan. Maganda rin may dynamism. Yan maganda, yung dynamics ng ating Pero community. bago natin ulit yan, balik tayo sa una. Father Kaloy, balik tayo sa pinakauna. Ay, ano yung pinakauna? Yung pinakauna na tayo ay tumugon sa pagtawag ng Panginoon. Ano nga ba, na-inspire ka ba, Father Kaloy? O may nakita ka ba na sabi nga nila, humahanap tayo ng signs. Kanina sa gospel kanina. Ngayon, sa araw na ito, naghihingi sila ng signs. Humingi ka rin ba ng signs sa pagtugon? Honestly, humingi din po ako ng sign, pero hindi yung main basis ko for deciding. Pero it was contributory kumbaga. First of all, grade 1 pa lang po ako. Alam ko mahaba-haba yata. Vocation story pinag-uusapan. Ayan yung buhay ko to. Kaya kong mag-spend ng like 3 hours. Pero grade 1 pa lang po ako. Gusto ko na talagang maging doktor. So, hindi ko original na plan na magpare or even I didn't have even yung idea ng ng religious life eh. Hindi ko pa nga alam ang pagkaibahan ng religious, diocesan. So, nagpatuloy po ako and I took up medical technology dito po sa UST. Nag-graduate po ako. So, wala pa sa utak ko yung pagpapare. But after graduation, there was a time na may na-meet ako na pare na Dominican. So, happy na Dominican. And during that time as well, siguro nasa point ako na I had to, like parang soul searching kumbaga. Kumbaga, I was looking for a direction sa buhay ko. And parang I wanted to give it a try. Try pa lang. Hindi pa yung full talaga ng, gusto ko na maging pare to and through. Ganyan. I didn't even know nga yung saan yung location ng seminary that time. Pero naglakas ng loob pa rin ako na pumasok. Kasi I just wanna try. Kasi yung hindi ko na try at all na I would regret it pag tumanda na ako. So, yun nga, hindi naging, when I was applying, hindi alam ng family ko. Hindi ko sinabi. Nung na lang. Takot? Hindi naman sa takot. Siguro in a way takot din. Nire-recall ko lang din. Takot din in a way pero not much of yung takot eh. Pero yung sa readiness ko dun sa sarili ko kapag ready ba talaga ako na pumasok. And so to cut the long story short, I decided kasi qualified na ako na mag-enroll sa UST Medicine, College of Medicine. And I was also qualified din sa PLM. Pero nag-enroll na ako. Tapos, ito yung sign yung pumasok na sign. I was looking for a sign so that I could tell my parents about yung sa reality of my application sa Dominicans. So after dun sa medicine building, may isa pa ako na document na kailangan i-submit. I came here, dito sa UST Chapel to pray. Tapos nag-asa ko ng sign, Lord, kung talagang gusto mo ako na pumasok, give me a sign. Give me white flowers. Kasi medyo, narinig ko lang ito doon sa kwento. Saint Therese. Yes, correct. Narinig ko lang ito sa story ng isang brother din na pari na ngayon na nagagabay sa akin before during my discernment, Father Jeffrey Aitona. Wow. Si Father Jeffrey, devotee ni Saint Therese. Yes. So, yun nga. Then, right after yung prayer ko, I was inside the UST Chapel. Then, lo and behold, puro white flowers dun sa aisle kasi may ikakasal. Pero nung pagpasok po, hindi ko hindi ko na-realize kasi otherwise niloloko lang sa sarili ko. So that was the time that I had this strong desire, strong passion, at least to tell my parents about it. Then, nahirap pa, hindi pa agad-agad until, yun nga, na pumasok pa rin ako. So in that sense, may paghingi ng sign. Pero looking back, yun lang yung naging daan ko para magkaroon ng lakas ng loob sa pagsabi dun sa parents ko. Otherwise, kung yun yung basis ko ng pagpasok, baka wala na. Pero what made you decide na ito na talaga? Yung yung parang actually mahirap din kasi what I've been telling you a while
lagot, twice ako nalabas sa formation eh. Kasi hindi pa ako doon naka-decided talaga. Pero sa second time sinabi mo na ito na, gusto ko na. Meron pa rin, nung pagpasok, nung pagbalik ko na meron pa rin. Naging, honestly speaking, naging stable na lang talaga na parang all throughout, ito na yun. Nung na-ordain ako as deacon. So yun. Kasi kahit naman parang nandun ka na sa loob, hindi naman assurance yun na, Yes. na kapag ikaw pumasok, tuloy-tuloy na, magiging pari ka na. Parang rin lumalabas to Father Paul, no? Actually, kasi parang yung iba nga doon, parang pagpasok, yun naka-clerical na Actually, the reason why you are in formation is ifo-form ka pa. Diba? And it is a process of discerning, tapos titingnan mo yung haharapin mo talaga yung sarili mo kung ito ba talaga yung buhay. Kaya kung titingnan mo, ang dami nagtatanong, ba't ang tagal ng formation nyo? It's precisely for that na mabigyan ng chance tayo na tignan. Kasi it is a lifetime commitment. It's not just spiritual na sinasabi mo lahat na tinawag ka ni Lord tapos all spiritual, pero the whole of your being should also be identified at tignan mo yung i-mirror mo yung sarili mo na tumutugon nga ba ako sa tawag. Kasi minsan baka out of the blue lang or may nakita ka lang, na-inspire ka lang, pero as you move in, no, as you move through your seminary life, nawawala din kasi yun. Primal, ganun din ba sa'yo? Ano yung nagsimula naman sa iyo? Sa akin man siguro, kakaiba. Kasi nanggaling ako sa sa diocesan seminary. But before that, actually, I finished my BSIE, Bachelor of Science in Industrial Education. Then after that, nag-work na ako sa electronics company. Then when we had our para bang nagkaroon ng rally kami, so kala ko nga mamatay na rin ako doon. Kasi ako, rally sa school? Sa company namin, sa electronics company. Nasa unahan ako. Kasama doon. Barikada. Wala namang mga Testa kayo against the company. Wala namang mga tangken. Nasa harap yung mga bombero, mga police. Okay. So yun, then when I was in the company, nag-member na ako ng tinatawag na Singles for Christ. Habang ako nagtatrabaho, every Sunday, kasi ang work ko dati nasa Taguig. I'm from Batangas. So every week muuwi ako. So every Sunday I attended Singles for Christ na program. And then throughout yung pagiging Singles for Christ ko, nung mawalan nga ako ng trabaho dahil nagkaroon nga ng strike. So, para bang, hindi naman na-depress na ako nawala na ng hope, no, na makabalik. But naging active pa ako sa ibang religious organization ng simbahan. Naging mas malapit pa ako sa parokya namin. At sa aming parokya, ang parish priest namin, naging kaibigan ko. And then, itong parish priest na ito ay dati pa ng Dominican. Oh, saan parish siya? Sa amin sa Malvar, Batangas. So, siya yung actually namatay na siya 2015 si Father Ambrosito Andan. So, yun nga, yung pagiging active ko sa simbahan, yung parish priest ko, para bang nirecommend ako na gusto mong mag-take na exam sa seminary. Yung seminary na yun ay yung diocesan seminary sa Lipa. So, regional seminary, major seminary. And then sabi ko, hindi. So, pag-iisipan ko, sabi ko kay Father, pero ilang beses na niyang inuulit sa akin. Ewan ko, bakit ako yung gusto niyang ipakuhanin ng exam sa seminaryo. And sabi ko, pagdarasalan ko rin kung para ba sa akin to. Kasi sabi nga sa akin ng parish priest ko, wala nang mawawala kung mag-take ka ng exam sa seminary. Kung bumagsak ka, it's okay, at least you tried. And kung makapasa ka, ay much better, mas maganda. Yun nga. Pero what made you decide, Frimel, na pumasok sa diocesan seminary? Noong nag-take nga ako, pinagdasalan ko nga nag-take ako ng exam. Sabi ko, kung makapasa ako dito, siguro ito na yung sabi nga, ay, nakapasa. Tawag. Ay, nakapasa ilang taon ka, Frimel, sa during that diocesan time, seminary? when I entered the pre-college ng diocesan seminary,
I was 26 years. 26. Tapos, Ako how na yung many eldest years? nun. How many years? 5 years. 5 years kayo sa Philosophy. philosophy. I finished my Philosophy. philosophy. Yeah. Tapos, who introduced you to Dominican naman? Kasi ngayon Siya rin, Dominican. siya rin uli. Siya rin. Siya rin Yung uli. parish priest na namatay. Sige, Ah. kwento mo naman. So actually naman, nung pinintroduce sa akin nga yung yung sa Dominican ang aking parish priest. So ang iniisip ko noon, ayaw kong maging pare kasi nung nasa seminary wala sa mind ko na makikita ko ang sarili ko na nagmimisa. Kahit during that formation, hindi ko nakikita. Kaya nung inintroduce nga sa akin, na sabi ni ng parish priest ko, may kaibigan ako na isang Dominican. Brother din yun, namit ko siya sa Roma. Ayun si Fray Ray. Si Fray Ray. Bayaras. Yeah. Kaya pinapunta ko sa Calamba. So doon ko na namit si Fray Ray and then pinag-take ako ng exam, pinapunta ko doon sa Manila. First time ko magpunta ng Quezon City, nagkaligaw-ligaw na nga ako Sa Santo Domingo. sa Bahay Dominico. Nagbigay sa akin ng exam ay si Father Napoleon Encarnacion. Sige, tuloy po natin yung kwento. No? Sige. Ano po yung, kunwari kasi 15 minutes na po tayo. 15 minutes Pero na lang. ano ba yung kasi kahit pare na tayo, cooperator brother tayo, may struggles pa rin ba tayo? Or wala na, masaya na lang tayo? Ano may mga struggles pa tayo, Father Carlo? Ako, meron pa rin ako struggles. Pero it doesn't mean na hindi ako masaya sa buhay. Kasi otherwise, labas na lang ako for good, no? Pero yung struggles kasi more on, paano ba? I think kahit na, kunwari, even sa mga married couples, no? May mga kanya-kanya pa rin struggles. It doesn't mean na you're not meant for that, but it's just, siguro they might just be challenges to overcome. Kaya nga even our conception of the religious life is an everyday yes to the Lord. Kasi ibig sabihin na andun pa rin yung mga hirap in a way. So in particular, siguro sa akin yung naranasan ko yung in terms of balancing yung mga activities here and there na related sa ministry. Tapos, ano pa ba? Yun yung main na ano ko ngayon eh. Kasi main mga na 4 concern pillars, ko. kailangan nating i-balance. Diba? Sabi ni Frank kanina, yung community life, Study, prayer life, prayer, apostolic. apostolic. How could you divide that into 24 hours kumbaga, no? Kahit na 24 hours o 24/7, parang how would you, no? Parang ganun siguro nagiging Tsaka si Father Caloy ngayon nag-aaral pa rin kahit na pare na. Oo, i-share mo Father Caloy. Kaya nga, talagang nagbabalance siya pati yung trabaho niya. Dominicans, no? Yeah. Ang nagiging priority din ng mga Dominicans is study life. Tuloy-tuloy pag-aaral. Ikwento nyo naman po sa akin. Ano ba tinitake ko ngayon? Ang sinukuha ko po ngayon ay Masters in Guidance and Counseling sa USD. Although nasa first stage pa lang po ako, ibig sabihin mga bridging courses pa lang ng psychology yung mga kinukuha ko, which is a requirement. Bakit? Siguro yung tanong kung bakit yun yung kinuha ko. Kasi it has something to do as well with my reason for entering. Noong nag-decide din ako na pumasok sa pagpapare, ay isa sa mga na gusto ko na gawin ay yung to guide other people, especially the youth in terms sa pag-guide sa pag-counsel. Let's just say counsel or even yung just be there to listen doon sa mga kung ano yung mga gusto nila na sabihin, things like those. So doon naka-connect kumbaga kung bakit tinake ko yung Parang synodality din yung Pope Francis. To listen to also listen to oo nga, listening. Strayman, meron pa tayong struggle as religious? Siyempre man, araw-araw lagi namang may struggle sa being a religious. Of course, sometimes yung prayer life, kung paano mo maintain na every day na makapagdarasal ka. Ano ba ito, 24/7 ba nagdadasal tayo? Ano-ano may mga oras natin. Kasi para alam ng ating mga televiewers, listeners. Of course, we as religious, we should pray morning prayer, evening prayer, and also Misa. our office of the hour. Office of the Office of hour. reading. Office of the reading yan. Tsaka kasi sa Rosary. atin, community eh. Kaya yung iba kasi pwede individual. Pero sa atin, siguro yung struggle nga,
yung how to be there in the, yung tawag natin choir, pero sa community sama-sama. So, morning prayer tayo ng 6:15 a.m. And then misa. And then sa gabi, actually, may rosary tayo, 6:30, tapos yung evening prayer. And yun nga, kung minsan aabutan ka ng ministry, no? Halimbawa, ako as parish priest, ganun din, no? So, I try my best, no? Kaya na, syempre, kung minsan ang mga schedule ng mga pamisa sa mga patay, sa gabi, time ng, no? Kaya nga, yun na, ko rin yung sabi ni Fred na struggle din, no? Lalo na yung sa prayers, no? How to be there. To pray kasi pwede naman individually. Pero sa atin, sa Dominican, parang may plus pa, which is you have to be there Communal prayer. sa community. Sa community. Oo. Tsaka bukod pa sa, for example, yung pagdarasal ng rosaryo, in common, no? In common. Meron Sarili ka pa. Personal Sarili, na praying oo. of the rosary. 15 Pero yung- mysteries kasi yung- everyday, no? Pero yung ano naman sa ating religious, for example, if you have a ministry, so that's why we have a community na magdarasal sa mga kapwa nating mga brothers na nasa mga ministry nila. Maganda So, yun yun kasi ang purpose. yung cooperator brothers natin, halala ng Father Dex, di ba? Yun yung trabaho, di ba? Yung habang yung mga priests nagmimisa, sinasabi na yung mga cooperator brothers, sila yung nandito sa side nagdadasal for the ministry, no? And then sila yung dun sa mga Sa temporal charity. goods, ganyan. Yung temporal, San Martin de Porres is cooperator brothers. Saint John Macias. John Macias. Marami rin pala tayong cooperator brothers na Oo. Dominican na saints. Yes, saint na. Na saints sila, no? So yung struggles natin tuloy-tuloy, no? Every day din naman kasi yung to balance the four. Yeah. Sabi nga natin to balance the four. We cannot just sabihin natin, magdadasal tayo palagi or mag-aaral tayo palagi or apostolate Magtuturo. natin. Magtuturo, no? Kahit as administration, kahit napapagod ka na, inaantok ka na, pumunta ka pa rin sa kumain. Inaantok ka pa sa umaga kasi napagod ka kagabi. No, hindi naman sila nagiinuman pero Nag-prepare sa homily. nag-prepare sa homily. Nag-prepare sa homily, nag-aaral para sa pagtuturo. Talagang struggle, everyday struggle na pinagano natin. Pero sa ngayon, ang tanong, bago tayo magbigay tayo ng mga mensahe natin, kumusta naman ang bukasyon natin bilang pare, Father Caloy? Fulfilled ba tayo? Happy ba tayo? Or ano bang nararamdaman natin ngayon? Ako, masaya ako. At naiiyak na ako. Pero yung I'm happy na Ilan taon na ba, Father? Priesthood. Priest. turning 6 this Turning December 1. 6. Wow. So I'm happy that God, kasi gusto ko pang i-share talaga yung vocation story ko pero we don't have enough time na. Baka sa susunod Pero na lang ulit. yung naramdaman ko kasi na God really wanted me, led me to this kind of life. Madami factors. Pwede kong enumerate yan. Gusto nyo mag-usap tayo online, pwede. Pero yun yung isa sa mga masaya ako kasi kumbaga nagkaroon ng direction yung buhay ko at the same time na i-present ko yung sarili ko bilang instrumento ng Diyos sa mga iba't ibang mga ministries at pero yun yung masaya nung magaan sa loob na kahit na hirap ka dito like may mga struggles in balancing yung things this and that naandun pa rin yung fulfillment. Pero it's not just about the fulfillment kasi but it's also about yung us really living out the vow that we made na no matter what happens, like yung pagba-vow ng mag-asawa through thick and thin, in sickness in or health till death do us part. Yun din yung vow kasi natin as religious. Kasi tulad na nabanggit nyo kanina, it's not just about being a priest, but first and foremost, we are Dominican religious. At yun yung masaya ako. Oh, wow. Ganda. Premier. Sa akin man siguro, ito yun, ang nagpapatibig sa akin, nagpatag ng bukasyon ko ay ang community. Yes. Community. Kasi nga, kaya ako pumasok sa Dominican, dito ko nakita yung yung community life Na kaya nga sabi ko bago ako pumasok ng seminaryo, hindi man pagkapare, hindi naman pagiging lay minister. Yeah. But in between ang pare at ng lay minister. So ito na yung nakita ko, pagiging cooperator brother. At nakita ko sa Dominican, throughout my formation and then pagpunta ko sa mga community, nakikita ko doon ako happy.
kahit na ibig sabihin na marami akong struggle sa buhay, yung maraming mga problema o nahihirapan, pero pag nakikita ko yung community, mas nagiging matag yung aking bukasyon. Ano ang nakatagal, Fry, pagiging cooperator brother natin? I entered 2002. Mhm. So, nag-profess ako 2004. Mhm. Wow. Solid profession. Solemn profession 2008. Wow. Tagal na rin. So almost 16 years na as religious. Happy? Siyempre. Si Father Paul naman. Nakabahan na ako eh. Pero ako na yung next and ganun yung ano. Well, I guess no sa akin din no, masasabi kong masaya. No, combination ng dalawang sinabi nila, no, na fulfillment at the same time yung nasusustain yung saya sa community. But at the same time, meron ding mga struggles, no? So, talagang hindi all throughout ay masaya, Yeah. no? Parang rosary, di ba? May joyful, may sorrowful, may glorious. And I think ang nagsusustain talaga doon yung tawag ng Panginoon. Yes. No? Kasi palagi ko kung wala talagang totoong tawag, Yeah. no, matagal na rin akong nag-give up. No? Yeah. But the call of God is there. And then another one na naalala ko lang ngayon, yung panalangin ng ibang tao. Kasi yung mother ko, hindi na ako magbubukis yung story kasi medyo may oras na. Pero yung mother ko, naalala ko lang na kwento niya nung naging pari na ako, na patuloy niya ako pinagdarasal. Kasi minsan nakita ko siya, na-ordain na ako nung umiyak sa bahay, nagdadasal siya. Tapos sabi ko, ng rosary. Sabi ko ganyan, ma, pagdasal mo naman ako. Sabi niya, oo, pag nagdadasal kita araw-araw. So, para nagdoon sa akin, sabi ko, ang nag-sustain sa akin doon sa buong taon ng formation ko, of course, yung effort ng pag-aaral and all, but then, yung pagdarasal no, ng ibang tao. No? Pati sa mga ibang tao na sinasabi daw ng nanay ko, ipagdasal niyo yung anak ko. Yeah. Di ba? Yun, kasama yun doon sa nakatulong talaga. It's a pride din kasi na family din na magkaroon ng anak na pari. No? Yes. Na gano'n din na parang sila yung tingin ng mga tao, no? Tingin natin mga kapamilya, na tayo rin nagdadasal sa kanila. Kaya siguro sila, tinadasal din na magpatuloy tayo sa ating bukasyon. Kahit na ayaw nila nung una, sabi nga ni Father Tuloy sa atin, pero maya-maya sila na yung nagpupursige at sila yung nagpupush sa atin na ituloy mo yan. Ituloy mo yung bukasyon na yan kasi maganda. Nakita niya na yung maganda doon sa bukasyon natin. Ngayon, dahil 3 minuto na lang, pwede nating siguro invite yung mga tao bago natin bigay yung mensahe nila, no? Kanya-kanya mensahe. Pero invite naman muna natin, Father Caloy, ang mga listeners natin sa vocation. How they could get in touch. Yes. Siguro, first and foremost po, siguro yung mga nag-iisip, it starts with the interest kasi. So just the mere fact that you got interested sa religious life, perhaps para mag-guide kayo, approach your respective parish priest or someone in the religious. Pero if you are interested to join the Dominican order, particularly the friars, please you may contact us or visit our Facebook page, Dominicans PH Vocations. Then just send a message. I'm gonna reply right away. Ulit, Father Caloy. Baka... Dominicans PH Vocations. Okay. Primel, baka meron tayo. Gusto natin imbitahin sila para maging cooperator brother. Doon sa mga graduate na ng senior high school at sa mga young professionals na gusto maging cooperator brother tulad ko, tulad ni St. Martin. No? Welcome po kung kayo mag-a-apply. Don't be afraid to become a religious and to become a cooperator brother. Okay. Siguro maganda na ang ating last message sa ating mga listeners, ano yung mga pwede nating ibigay sa kanila. Last message. Wala namang mawawala pagka susubukan. Yun lang. Ayun. Short. Right. Ito lang po. Ako po bilang isang religious, bilang cooperator brother, lagi ang pinanghahawakan ko ay awa at grasya ng Diyos. Wow. What grasya. Ako naman, naiisip ko rin na one word, no? Kasi yung mga nakaraang episodes natin, no? One word lang, no? Kanina, naisip ko yung sa tawag, syempre, 2 T, no? Tawag and then tugon. Tugon. So yung pagtugon natin, no, katulad nga ni Father Caloy, sabi niya, wag na nating pagpaliban pa, no? At yung tugon natin na yon, lagi namang mayroong susuporta sa atin. No? Kaya I agree with Fray Mel yung huwag matakot. No? Kaya tugon ng ano ko. Yeah.
Dahil sa kay Maria, no? Kay Maria noong siya ay nagpakita sa kanya ang Anghel Gabriel, no, siya ay tumugon sa tawag ng Panginoon na siya ay magiging ina din ng Diyos, no? Katulad ni Maria, lahat tayo ay may bukasyon. Bukasyon na tayo ay magpakabanal. Sabi nga ni Father Cole kanina, lahat tayo tinawag na magpakabanal. Subalit itong bukasyon na tinatahak natin ay ang bukasyon na binigay sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, ang bukasyon hindi natin ginusto, no? Parang gano'n. Ito ay regalo sa atin ng Panginoon. Ito ay pribilehiyo ibinigay sa atin ng Panginoon. Isang grasya na binigay sa atin ng Panginoon. Kapag tayo tumugon, tuloy-tuloy tayo doon. Walang hinto. Dahil itong bukasyon na ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayon, si Father Caloy at si Fray Mel na naging kabahagi ng ating programa. Maraming pong salamat. Sana magkita po tayo. At maraming salamat po sa mga listeners natin at magkikita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang K.